Tahimik ang Baryo Dalig tuwing umaga maliban sa mga tilaok ng manok at kaluskos ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Doon nakatira si Andres Magtulis, 46 na taong gulang, isang magsasaka na hindi kailanman sumuko sa hirap ng buhay. Kilala siya sa buong baryo dahil sa kanyang kasipagan. Mula Bufang Liwayway ay nakatungo na siya sa kanyang taniman ng palay, bitbit ang luma at kupas na sombrero na pamana pa ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng pawis at pagod na halos araw-araw niyang ginugugol, ang yaman ay tila laging mailap sa kanya at sa kanyang pamilya. "Pa, hindi pa po ba tayo kakain?" tanong ng kanyang bunso anak na si Ligaya, 10 taong gulang, habang tinagmamasdan ang ama nitong dumating galing bukid. Nakaalalay ang kanyang ina, si Corazon Magtulis, habang inilalatad ang mga plato sa hapag na halos wala ng laman maliban sa kaunting isda at kanin. "Pasensya na anak," sagot ni Andres na halatang pagod. "Yan lang muna ang makakain natin ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Bukas ay may aaniin na tayong gulay. Makakabenta ako sa palengke." Tahimik na tumango si Ligaya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagnanais ng mas higit. Ang panganay na si Mateo, 14 na taong gulang, ay nakatulong na kanina pa sa ama sa bukid. Ngayon, tahimik siyang nakaupo. Halos hindi makatingin sa mga kapatid at ina dahil ramdam niyang hindi sapat ang naibibigay ng kanyang pamilya sa hapagkainan. Gayunpaman, may tapang sa kanyang tinig nang magsalita siya. "Tay, kapag natapos ko na ang pag-aaral, ako naman ang tutulong sa inyo. Hindi na tayo magugutom." Ngumiti si Andres kahit ang kanyang mga mata ay tila puno ng bigat. "Anak, hindi ko hinihiling na palitan mo ako. Ang gusto ko lang ay makita kang makapagtapos at magkaroon ng buhay na mas maayos kaysa sa amin ng nanay mo. Yan ang pangarap ko." Sa kanilang baryo, hindi na bago ang panlilibak ng mga mayayamang opisyal sa mga tulad ni Andres. Madalas siyang tuksuhin ni Kapitan Basilio Rodelas, pinuno ng baryo na kilala sa pagiging gahaman at mapang-api. Kapag dumaraan si Andres sa harap ng mga bahay na bato at malalaking bakuran ng mga mayayaman, lagi siyang naririnig na kinukutya. Yan na naman si Andres, ang magsasaang akala mo'y may kayamanan sa supot na daladala. Sabi ng isang lalaking tambay minsan. Tinutukoy nila ang kakaibang supot na laging hawak ni Andres tuwi papunta siya sa palengke. Hindi ito ordinaryong bayong o basket na ginagamitan ng mga magsasaka. Isa itong lumang supot na gawa sa makapal na tela. Tila ba may itinatagong bagay na hindi maipaliwanag? "Hindi kaya basura lang ang laman yan?" sagot ng isa na may halong biro at pangungutya. "O baka naman dala lang niya para magmukhang mayaman?" Ngunit hindi kailanman sinagot ni Andres ang mga tanong. Sa halip, tahimik siyang maglalakad, mahigpit ang pagkakakapit sa supot na parang ito na lamang ang natitirang bagay na nagbubuklod sa kanyang pagkatao. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa bukid, umupo si Andres sa tabi ng kanyang asawa. Nakasilip si Corazon sa maliit na ilawan habang nagtatagpi ng damit. "Andres," bulong nito, "bakit hindi mo man lang ipaalam sa akin kung ano ang laman ng supot na iyan? Lagi mo na lang dala. Maging ang mga anak natin nagtatanong." Napabuntong hininga si Andres at dahan-dahang itinabi ang supot sa kanilang tabi. "Corazon, may tamang oras para ipakita ang laman nito. Hindi ko ito inilihim dahil ayaw kitang pagkatiwalaan, kundi dahil alam kong kapag lumabas ito sa maling panahon, baka ikapahamak lang natin." Tumingin si Corazon sa kanyang asawa, nagtataka ngunit may tiwala. "Kung ganoon, Andres, iingatan mo yan. Pero sana balang araw makatulong talaga sa atin ang misteryosong supot na iyan." Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, hindi mapakali si Kapitan Basilio.
narinig niya mula sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa supot ni Andres. Ano ba talaga ang laman ng supot ng magsasakang iyon? Tanong niya kay Hernan, kanyang anak na palaging nasa tabi niya. Lagi siyang tinatawanan ng mga tao, ngunit bakit parang hindi siya natitinag? May tinatago ang lalaking iyon. Kung gusto mo, ama, sagot ni Hernan na mayabang, pwede kong ipahabol sa mga tauhan natin at silipin kung ano ang laman. Madali lang kunin iyon mula sa isang hamak na magsasaka. Ngunit tumanggi si Basilio, sabay ngisi. Hindi, Hernan, hahayaan natin siya muna. Mas masarap kapag sa tamang panahon ay mapapahiya siya sa harap ng lahat. Kinabukasan, maagang bumangon si Andres upang magtungo sa palengke. Kasama niya si Mateo, bit-bit ang kaunting gulay at palay. Tulad ng dati, hawak niya ang supot. Habang naglalakad sila sa madamong daan, nagtanong si Mateo, "Tay, ano po ba talaga ang laman nito? Lahat ng tao sa baryo, inaalipusta ka dahil dito. Pero lagi mong dala, hindi ka ba natatakot?" Ngumiti si Andres, hinaplos ang balikat ng anak. "Mateo, may mga bagay sa mundo na hindi agad dapat ipinapakita. Ang supot na ito, anak, ay hindi lamang para sa akin kundi para rin sa inyong kinabukasan. Tandaan mo, hindi lahat ng kayamanan ay ginto o pilak. Minsan, nasa katotohanan ito nakatago." Tahimik si Mateo, ngunit napuno siya ng respeto at paghanga sa kanyang ama. Habang tumatahak sila sa landas papunta sa palengke, hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa kanila, ang mga tauhan ni Basilio, na sabik ng malaman ang hiwaga ng supot. Sa puntong iyon, nagsimula ng umikot ang mga tsismis at haka-haka sa Barrio Dalig. Ang simpleng magsasaka na si Andres, laging dala ang kanyang supot, ay naging usap-usapan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang maliit at tila walang saysay na supot na iyon ang siyang magiging susi sa pagbagsak ng kapangyarihan ng mga mapang-api at magbubukas ng bagong pag-asa para sa mga mahihirap. Mainit ang sikat ng araw nang dumating ang araw ng lingguhang pagtitipon sa plaza ng Barrio Dalig. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, dala ang kani-kanilang ani, gulay at mga hayop na ibebenta. Karaniwan, ito ay isang araw ng palitan at pagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Basilio Rodelas, ang pagtitipon ay tila naging isang paalala ng kanilang pagkahalipin. Si Kapitan Basilio, 52 taong gulang, ay nakaupo sa mataas na upuan sa entablado. Suot ang kanyang magarang barong na tila ba ipinagyayabang ang kanyang kapangyarihan. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Hernan Rodelas, isang binatang 23 taong gulang na kilala sa pagiging arogante at mapang-api sa mga kabataan ng baryo. Habang ngumumuya ng nganga, pasimpleng nakangisi si Hernan sa mga nakikita niyang magsasaka na hirap buhatin ang kanilang mga ani. "Mga kababaryo," sigaw ni Basilio habang tinapik ang mesa sa kanyang harapan. "Huwag ninyong kalimutan na ang kapistahan ng ating patron ay nalalapit na. Kaya't gaya ng dati, lahat ng magsasaka ay maghahandog ng kontribusyon. Bahagi ng inyong ani ay dapat ibigay para sa kasayahan ng buong baryo." Nagbulungan ang mga tao. Ang totoo, alam nilang ang tinatawag na kontribusyon ni Basilio ay napupunta lamang sa kanyang sariling bulsa, ngunit walang lakas ng loob na tumutol ang karamihan. Isa-isa nilang inilalagay ang parte ng kanilang ani sa malaking bayong na inilapag ng mga tauhan ng kapitan. "Yan ang tama," dagdag ni Hernan na malakas ang tinig. "Kung walang ibibigay, huwag na kayong umasa na mapoprotektahan ng barangay. Baka bukas, wala na kayong lupang masasaka." Ngunit sa bandang likod ng mga tao, naroon si Andres Magtulis. Tahimik na nakatayo, hawak ang kanyang lumang supot. Nang lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan ng kapitan, mariin niyang sinabi, "Wala akong maibibigay ngayon.
Ang ani ko ay sapat lang para sa pamilya ko. Hindi ko na kayang magbigay pa. Narinig ito ni Kapitan Basilio at biglang kumunot ang noo. Tumayo siya mula sa upuan at ipinutok ang daliri kay Andres. Ikaw na naman, Andres. Palagi kang dahilan ng sakit ng ulo sa akin. Habang ang iba ay masunurin at marunong makisama, ikaw nagmamatigas. Naglakad siya pababa ng entablado, lumapit kay Andres na nananatiling kalmado. Hindi ka ba nahihiya, Andres? Dito sa baryong ito, kung anong sabihin ng kapitan, iyon ang batas. At ikaw, isang hamak na magsasaka lang na hindi marunong sumunod. Kapitan, mahinahong sagot ni Andres. Hindi po ako nagmamatigas. Ang hinihingi ninyo ay lampas na sa kaya naming ibigay. Ang ani ko'y kaunti lang at kung kukunin niyo pa, paano na ang aking mga anak? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Hernan. Narinig niyo ba? Abay parang siya pa ang may karapatang magsabi kung ano ang dapat gawin. Akala mo kung sino? Tinulak niya si Andres sa balikat, dahilan upang mapaatras ito ng bahagya. Kung ako sa'yo, tatay, magbigay ka na lang, para hindi ka napapahiya. Ngunit imbes na matakot, matatag ang paningin ni Andres. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng nakawin, Hernan. May hangganan ang pang-aabuso. Lalong nagalit si Basilio. Hangganan? Ako ang hangganan dito, Andres. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang may karapatan at sino ang wala. At dahil sa kabastusan mo, tuturuan kita ng leksyon. Lumapit siya sa mga tao at sumigaw. Mga kababaryo, tingnan ninyo. Ito ang mukha ng isang magsasakang walang pakialam sa kapistahan ng ating patron. Walang utang na loob. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa mga suwail. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na hatakin si Andres sa gitna ng plaza. Pilit na hinila si Andres habang pinipigil naman ni Mateo ang sarili na huwag tumakbo at tulungan ng ama. Tay! Sigaw ni Mateo mula sa gilid. Pinipigilan ni Corazon ang kanyang braso. Mateo! Wag! Baka ikaw pa ang madamay. Sa gitna ng plaza, ibinato ni Basilio ang isang dakot ng putik kay Andres na tumama sa kanyang dibdib. Sumunod si Hernan at itinapon ang isa pa sa mukha naman ito. Tumawa ang ilan sa mga tauhan at kahit ang ibang kababaryo ay hindi makapigil ng kanilang pagtawa, bagamat may ilan ding umiiling at nahihiya sa nakikita. Ayan, mga kababaryo, sigaw ni Basilio. Ganyan ang mangyayari sa mga hindi sumusunod sa patakaran. Tingnan ninyo si Andres. Akala mo kung sino, pero wala ring pinagkaiba sa putik sa kanyang paa. Umigpit ang hawak ni Andres sa kanyang supot. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya lumaban. Sa halip, tumingin siya kay Basilio at Hernan na may matang puno ng dignidad. Hindi ninyo kailanman makukuha ang respeto ng mga tao sa ganitong paraan. Ang tao na pinipilit at inaapi, hindi kailanman mananatiling tahimik habang buhay. Natigilan ang ilan sa mga nakikinig, ngunit lalong nagalit si Basilio sa kanyang narinig. Matigas pa rin ang ulo mo, Andres. Hindi kita titigilan hanggang hindi mo ibinibigay ang dapat mong ibigay. At doon, sa harap ng lahat, nagpasya si Basilio na hindi lamang siya tatakutin, kundi tuluyang ipahiya sa harap ng buong baryo. Sa kanyang isipan, ito ang magiging sandata upang takutin ang lahat ng magsasaka na sumusunod kay Andres. Ngunit hindi niya alam, ang araw na iyon ay magiging simula ng pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa supot na matagal nang dala ni Andres na hindi niya kailanman pinapansin. Dumating ang pinakahihintay ng lahat, ang araw ng pista sa Barrio Dalig. Pinalamutian ang plaza ng mga banderitas na makukulay, may mga kalderetang nakasalam sa malalaking kawa, at ang mga batay nag-uunahan sa mga palaro. Ang simbahan ay puno ng mga taong nag-aalay ng panalangin, at sa gitna ng kasayahan, si Andres Mantulis ay dumating na may daladalang supot, hawak ng mahigpit na para bang buhay niya ang nakataya. Sa isip niya,
Ang supot na yon ay hindi lamang bagay, kundi isang handog, isang lihim na donasyong nais sana niyang ipagkatiwala kay Padre Lorenzo Dimas, kura paroko ng baryo. Tahimik siyang nadlakad patungo sa gilid ng simbahan. Sa anyang puso, umaasa siyang sa wakas ay magagamit na sa mabuting paraan ang tagong bagay na laman ng supot. Ngunit bago pa man siya makarating sa loob, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. "Andres!" Sigaw ni Kapitan Basilio Rodelas na naroon sa entablado ng plaza. Suot ang bagong barong at tila ba ipinapakita sa lahat ang kanyang kayamanan. "Halika rito, huwag kang magtatago sa gilid na parang daga." Natigilan ang lahat. Ang mga mata ng mga tao ay sabay-sabay na lumingon kay Andres na nagulat at nagdalawa isip kung lalapit o hindi. Ngunit bago pa man siya makagalaw, 2 tauhan ng kapitan ang lumapit at marahas siyang hinatak. Halos mabitawan niya ang kanyang supot. "Tay!" sigaw ni Mateo, ngunit pinigilan siya ng kanyang inang si Corazon. "Huwag, anak! Baka ikaw pa ang masaktan." Itinulak si Andres sa bitna ng plaza. Sa mismong harap ng mga tao, bumagsak siya at bahagyang nadumihan ng alikabo ang kanyang damit na kupas na. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Hernan Rodelas, nakanising parang aso, sabik na sabik sa kahihiyang kanyang matatanaw. "Mga kababaryo!" sigaw ng kapitan habang nakataas ang kamay. "Narito sa harap ninyo ang isang magsasakang hindi marunong makisama, hindi marunong magbigay ng kontribusyon, at higit sa lahat, isang hamak na walang pakialam sa kapistahan." Tumawa ang ilan sa mga opisyal at agad kumuha si Basilio ng isang dakot ng putik mula sa gilid ng entablado. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya iyon kay Andres. Tumama ito sa dibdib ng magsasaka at nag-iwan ng malagkit na bakas. "Ha ha ha ha!" Malakas na tawa ni Hernan, sabay bato rin ng putik na tumama naman sa mukha ni Andres. Nagsigawan ang ilan sa mga kabataan at may mga nakisali pang mga opisyal na parang aliw na aliw sa kahihiyan ng isang taong walang laban. Yan kapalaran ng mga hamak na magsasaka. Sigaw muli ni Basilio, sabay hampas ng kanyang baston sa lupa. "Tandaan ninyo, ang hindi sumusunod sa kapitan, walang karapatang igalang." Tahimik si Andres. Hindi siya gumanti, hindi rin siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay mas higpitan ang hawak sa kanyang supot. Halos bumaon na ang kanyang mga daliri sa pagkakapit dito. Sa kanyang puso, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit pinili niyang magdimpi. Ang kanyang dignidad ay hindi niya ipagpapalit sa panandaliang emosyon. Lumapit si Hernan at itinulak pa siya pababa. "Tignan mo ang sarili mo. Para kang aso na dinumihan ng sarili mong putik. Hindi ka bagay sa piyestang ito." Ngunit sa gilid, may mga taong hindi natawa. Isa na roon si Padre Lorenzo na hindi mapigilan ang kanyang paggasuplam. "Kapitan!" sigaw niya mula sa gilid ng entablado. "Sapat na, hindi ito ang diwa ng kapistahan." "Tumahimik ka, Padre!" balik sigaw ni Basilio. "Apo ang pinuno rito at ako ang magtuturo kung sino ang dapat bigyang dangal at sino ang dapat yurakan." Nagbulungan ang mga tao. May ilan na tumalikod, hindi makayang tingnan ang ginagawa ng kapitan. Ngunit marami pa rin ang nanatili, nadadala ng takot at kapangyarihan ng pamilya Rodelas. Si Andres, bagamat punong-puno ng putik ang katawan, ay dahan-dahang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso at tumingin ng diretso kay Basilio. Hindi galit ang makita sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng katahimikan na tila ba may nakatagong lakas. "Kapitan Basilio," mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig, "maaari ninyong batuhin ako ng putik, maaari ninyong ipahiya ang aking katawan.
Ngunit ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman ninyo maitatapon. Ang katotohanan, gaano man ninyo itago, ay darating at darating. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit agad itong binali ni Hernan na muling nagtawanan at sumigaw. Narinig niyo ba? Abay nagsasalita pa. Abay baka akalain mong santo ka. Tumawa ang iba, ngunit sa mga mata ng iilan may kirot at hiya. Nakita nila ang isang magsasakang pinapahiya, ngunit nananatiling may danggal. At sa katahimikan ng kanyang supot na mahigpit pa ring hawak ni Andres, may mga nakaramdam ng pagtataka. Ano ba talaga ang laman nito na handa niyang ipaglaban kahit buuin ng kahihiyan? Samantalang si Basilio ay lalong nagninit-nit. Para sa kanya, hindi sapat ang kahihiyan. Kailangan niyang ipakita sa lahat na walang sino man ang kayang lumaban sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa hindi inaasahan, sa mismong araw ng pista, doon sisimulang mabago ang lahat sa isang supot na hanggang ngayon hindi pa bumubuka. Habang nakaluhod si Andres sa gitna ng plaza, balot ng putik at kahihiyan, kitang-kita ng kanyang pamilya ang lahat ng ito. Si Mateo na 14 na taong gulang ay nag-init ang dugo. Hindi na niya alintana ang takot o kahihiyan. Ang nasa isip niya lamang ay ipagtanggol ang kanyang ama. Tay, sigaw ni Mateo at mabilis siyang kumawala mula sa pagkakahawak ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan siya ni Corazon ng mahigpit. Halos yumakap na ito sa kanyang anak. Mateo, wag anak! Nanginginig ang tinig ni Corazon, namumugto na ang mga mata sa luha. Baka ikaw pa ang masaktan. Ama nila iyon, sigaw ni Mateo, nagpupumiglas. Hindi ko payang nakikita silang pinapahiya si tatay. Hindi tama ito, inay. Ngunit mahigpit ang kapit ni Corazon, pilit pinapakalma ang anak na halos mawalan ng kontrol. Ang bunso nilang si Ligaya ay tahimik na umiiyak, nakatago sa laylayan ng kanyang ina. Nanginginig sa takot sa nakikita. Samantala, ang mga kababaryo ay nahati ang reaksyon. Ang ilan ay natawa, nakisabay sa panlalait at panlilibak na tila ba nakakita ng isang palabas sa entablado. Buti nga sa kanya, bulong ng isa, palibhasa'y matigas ang ulo. Ayan, napahiya tuloy. Ngunit may ilan ding hindi nakayanan ang eksena. May mga matandang babae na umiiling at nagsasabi, hindi na tama yan. Wala namang kasalanan ang tao. Ang pagkapit ng putik sa katawan ay yirinisin, pero ang pagyurak sa dangal, hindi na maaalis. Sa gilid ng entablado, si Padre Lorenzo Dimas, kura paroko ng baryo, ay hindi na mapakali. Kitang-kita niya kung paano tinuring na parang hayop si Andres at hindi iyon makatarungan. Kapitang Basilio, sigaw niya, halos sumabog ang kanyang tinig. Sapat na ang kahihiyan na ipinataw ninyo sa kanya. Ito ay pistan ng ating patron, hindi pistan ng panlilibak. Ngunit huli na. Ang mga putik ay naihagis na, ang mga tawanan ay lumaganap na. Tumayo si Basilio at ngumisi. Hindi pinansin ang pakiusap ng pari. Padre, huwag kayong makialam sa mga bagay na hindi nyo saklaw. Ang akin ay kapangyarihang iginawad ng bayan at sinuman ang kumontra, siya'y dapat matuto ng leksyon. Kapangyarihan? Balik ni Padre Lorenzo, mariin ang boses. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paglilingkod, kapitan, hindi sa pangaapi. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa. Sa di kalayuan, naroon din si Fermin Juanzon, isa ring magsasaka at matagal nang kaibigan ni Andres. Sa kanyang puso, gustong-gusto niyang sumugod at iligtas ang kaibigan. Ngunit pinili niyang umiwas. Hinawakan niya ang kanyang sombrero, ibinaba ito, at tahimik na lumayo mula sa gulo. Alam niya wala siyang laban sa kapitan at sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang hiya at pagkutya sa sariling katahimikan. Samantala, si Corazon
ay halos mawalan ng lakas habang patuloy na lumuluha. Nakatingin siya kay Andres na naatayo sa gitna ng plaza. Basang-basa ng putik, ngunit nananatiling naapikit. Mahigpit ang kapit sa kanyang supot. "Andres," bulong niya. Halos hindi na marinig. "Patawarin mo ako. Wala akong magawa." Tumayo si Mateo. Muling nagpumilit na kumawala at sumigaw, "Kapitan, tigilan ninyo na ang tatay ko. Wala siyang ginagawang masama." Nagtawanan ang mga opisyal sa entablado. "Oho, heto pa, batang palaban," sigaw ni Hernan, sabay turo kay Mateo. Mukhang kailangan ding turuan ng leksyon ang anak nitong si Andres. Agad lumapit ang isa sa mga tauhan ng kapitan, ngunit pumagitna si Padre Lorenzo. "Huwag kayong maglalapit sa bata. Wala kayong karapatang idamay siya." Galit niyang tinig. Halos nanininig. Napatingin si Andres sa kanyang anak. Mahigpit ang kanyang titig, puno ng utos at pagmamahal. "Mateo," mahina ngunit matatag ang boses niya. "Umuwi ka na kasama ang nanay at kapatid mo. Huwag kang magpapaakit sa galit. Ang oras ng hustisya ay darating din." Halos mapaiyak si Mateo, ngunit tumango na lamang. Pinilit pigilin ang sarili. Hinila siya ni Corazon at sila'y dahan-dahang umatras, bagamat ang mga luha ni Corazon ay walang tigil. Sa harap ng lahat, muling itinulak ni Basilio si Andres at muling binato ng putik. "Tignan ninyo siya," sigaw ng kapitan. "Ito ang kapalaran ng mga magsasakang ayaw sumunod na akala mo'y mas mataas pa sa kanilang dapat kinalalagyan. Tandaan ninyo, ako ang batas dito." Nagpatuloy ang tawanan ng ilan, ngunit sa puso ng iba may naiwang sugat. Ang kanilang mga mata ay dahan-dahang naputo ng hiya, sapagkat nakikita nilang ang ipinagmamalaki nilang kapitan ay hindi na pinuno kundi tirano. At sa gitna ng lahat, si Andres ay nanatiling tahimik, mahigpit na nakayakap sa kanyang supot, na para bang iyon na lamang ang nag-iisang sandata niya laban sa buong mundo. At sa katahimikan ng kanyang paninindigan, nagsimula ng unti-unting mabuo sa puso ng mga tao ang tanong, gaano pa ba katagal ang kanilang pagpapasakop sa kapangyarihan ng isang kapitan na wala ng awa? Ang katahimikan ay bumalot sa buong plaza matapos ang sunod-sunod na panghahamak ni Kapitan Basilio. Si Andres nakatayo sa gitna, balot ng putik, ngunit matatag pa rin ang kanyang pindig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kanina pa niya pinipigil. Sa likod ng kanyang dibdib, naroon ang pintig ng pusong humihikbi para sa danggal ng kanyang pamilya at ng mga magsasaka sa baryo. At sa harap ng lahat, sa mismong oras na iyon, pinasya niyang hindi na magtitiis. Dahan-dahan niyang itinataas ang supot na kanina pa niya mahigpit na hawak. Ang mga tao'y nagbulungan, nagtatanong kung bakit tila ba isang maliit na bagay ang pinanghahawakan niyang parang ginto. Lumapit ang isang tauhan ni Basilio at nagtangkang agawin ito, ngunit biglang sumigaw si Andres. "Walang lalapit sa mga taong naririto ngayon. Maging saksi kayo sa katotohanan." Umalingangaw ang kanyang tinig na kahit ang mga tumatawa kanina ay natahimik. Maging si Basilio ay napatingin ng seryoso, bagamat pinilit pa ring ngumisi. "Ano na naman yan, Andres? Baka basura lamang laman ng supot mo? Sige nga, ipakita mo para makita ng lahat kung gaano kakahangal." Pinunasan ni Andres ang kanyang mukha ng braso, saka dahan-dahang binuksan ang supot. Marahan niyang inilabas ang mga makintab na dokumento at isang sobre na tila ba lumang papeles, ngunit maingat na iningatan. Ang sinag ng araw ay tumama sa mga ito, dahilan upang magningning sa harap ng maraming tao. Nabuluman ang lahat. "Ano yun?" tanong ng isang babae. "Parang titulo." Isa-isang ipinakita ni Andres ang mga papel. Ang unay, isang titulo ng lupa. May lumang selyo at ladda na pamilyar sa ilang matatanda sa baryo. "Ito,"
ani Andres, nilalakas ang boses upang marinig ng lahat. Ang tunay na titulo ng lupaing matagal nang sinasaka ng ating mga ninuno. Lupa na inangkin ng mga Rodenas na para bang kanila, ngunit sa totoo sa ating mga magsasaka na kapangalan. Nagulat ang karamihan, maging si Padre Lorenzo na nakatayo pa rin sa gilid ng entablado, ay napalapit upang masilayan ang papel. Andres, Diyos ko, totoo ba ito? Padre, kayo na ang magpatunay, sagot ni Andres, sabay abit na isa pang sobre. Binuksan iyon ni Padre Lorenzo at binasa sa malakas na tinig. Ako, si Gobernador Antonio Villaserna, ay nagpapatunay na ang lupaing sa Barrio Dalig ay ipinagkaloob sa mga magsasaka upang kanilang pagyamanin at paghatian. Walang sinuman, maging ang mga Rodelas, ang may karapatang ariin ito ng buo. Humugot ng malalim na hininga si Padre Lorenzo at tiningnan ang mga tao. Mga kababaryo, ito ay tunay. May lagda at selyo ng gobernador at malinaw na nakasaad na ang lupa ay hindi dapat ariin ng iisang pamilya lamang. Napatigil ang lahat. Ang mga tawa at panunuya ay biglang napalitan ng mga bulungan, ng pagkagulat at ng unti-unting pagkakabuo ng galit sa kanilang mga puso. Ang mga magsasaka na kanina lamang ay nakatungo sa hiya at takot, ay nagsimulang magtaasan ng mga ulo. Ano? Sigaw ni Basilio habang namumula ang mukha. Kalokohan! Peke ang mga papeles na yan. Wala kayong karapatan, Andres! Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tumindig si Fermin Guanzon mula sa gilid. Nilapitan niya ang kanyang kaibigan at tinapik ito sa balikat. Kapitan, matagal na naming naririnig ang balitang ito. Ilang taon mo na kaming pinipilit magbigay ng kontribusyon, inaangkin ang ani at pinapahiya ang mga tulad namin. Pero kung totoo ang mga papel na hawak ni Andres, tapos na ang pang-aabuso ninyo. Fermin, sigaw ni Basilio, isa ka ring taksil? Mumisi si Fermin at sumagot, hindi ako taksil, Kapitan. Ang taksil ay yung umaangkin sa hindi kanya. Lalo pang nag-ingay ang mga tao. Kung totoo ang papeles, dapat sa atin talaga ang lupa, sabi ng isa. Pinahirapan tayo ng mga Rodelas ng ilang dekada, dagdag pa ng isa. Si Hernan galit na galit ay lumapit at tinangkaring agawin ang mga dokumento mula kay Andres. Ibigay mo yan, hindi sayo ang mga yan. Ngunit mabilis na pumagitna si Padre Lorenzo at itinuro siya ng mariin. Huwag mong gagalawin ang mga ito, Hernan. Ang sinumang magnanakaw sa harap ng Diyos ay parurusahan. Napaatras si Hernan, ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang mukha. Ama, huwag nating hayaang lokohin tayo ng magsasakang ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ramdam ng mga tao ang bigat ng katotohanan. Hindi na sila bulag. Ang kanilang mga puso ay nabuksan sa posibilidad na ang lahat ng kanilang paghihirap ay bunga lamang ng tasakiman ng pamilya Rodelas. Si Corazon, na kanina lamang ay walang tigil sa pag-iyak, ngayon ay nakatayo na, pinupunasan ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Andres at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Andres, totoo pala. Matagal ka nang may dinadala para sa lahat. Tumango si Andres at mariing tumingin sa kanyang asawa at mga anak. Hindi na natin kayang manahimik. Ang supot na ito, ang laman nito, hindi para sa akin lamang. Para ito sa lahat ng magsasakang minamaliit at inaapi. Ngayon lahat tayo ay may karapatang tumayo. At sa isang iglap, ang dating mga mata na puno ng panunuya ay napalitan ng paggalang. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkakaisa. Tama si Andres, sa magsasaka ang lupa, wakasan na ang pang-aabuso. Si Basilio, bagamat sinusubukang magmando ng katahimikan, ay halos lamunin ng takot ang kanyang puso. Sapagkat sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbitak ng kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa armas o dahas, kundi dahil sa katotohanang hindi niya kayang burahin. At sa isang iglap, ang dating mga mata na puno ng panunuya
ay napalitan ng paggalang. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkakaisa. Tama si Andres! Sa magsasaka ang lupa! Wakasan na ang pang-aabuso. Si Basilio, bagamat sinusubukang mamando ng katahimikan, ay halos lamunin ng takot ang kanyang puso. Sapagkat sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbitak ng kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa armas o dahas, kundi dahil sa katotohanang hindi niya kayang burahin. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Andres ay nanatiling nakatayo. Balot pa rin ng putik, ngunit ngayon ay tinatapunan ng tingin ng bayan bilang isang simbolo ng dignidad at katotohanan. Sa kanyang kamay, hawak ang mga dokumento at ang liham mula sa gobernador. Isang sandatang mas makapangyarihan kaysa alinmang dahas na ipinataw sa kanila noon. Halos pumutok ang ugat sa leeg ni Kapitan Basilio Rodelas nang makita ang mga dokumento sa kamay ni Andres. Namumula ang kanyang mukha sa galit at hindi na niyang inalintana ang mga bulungan at mga sigaw ng mga tao sa paligid. Sa isang iglap, bumaba siya mula sa entablado at gaya ng isang leon na gustong sunggaban ang biktima, itinulak niya ang ilang tao sa kanyang daraanan at lumapit kay Andres. "Ibigay mo sa akin yang mga papeles," sigaw ni Basilio. Halos mag-umapaw ang laway sa galit. "Wala kang karapatang hawakan yan. Magsasaka ka lang. Amin ang lupa. Amin." Mabilis na umatras si Andres, mahigpit pa ring yakap ang supot na naglalaman ng mga dokumento. Ang mga tao'y natigilan, parang natakot sa susunod na mangyayari. Ngunit bago pa man maabot ni Basilio si Andres, biglang sumingit si Padre Lorenzo Dimas, hawak ang kanyang rosaryo at nakaharang sa pagitan nila. "Kapitan Basilio," malakas ng wika ng pari, "huwag mong idadamay ang kamay mo sa mga papeles na ito. Ito'y banal na ebidensya. Hindi lamang laban sa iyong pamumuno, kundi laban sa katiwalian na matagal mo nang isinasagawa. Kung pakikialaman mo pa ito, hindi ka lamang nagkakasala sa tao, kundi pati sa Diyos." "Umalis ka riyan, Padre!" Balik sigaw ni Basilio. Naninginig ang kamay na tila gustong itulak ang pari. "Huwag mong pinapaboran ang hampas lupang iyan. Ako ang kapitan dito. Ako ang batas." Ngunit hindi natinag si Padre Lorenzo. Imbes ay itinaas niya ang rosaryo at tumitig ng diretso kay Basilio. "Ang batas ng Diyos ay hindi mo kayang baguhin, Basilio. At sa harap ng lahat ng taong ito, ako mismo ang magsusumpa na ang ebidensyang ito ay ilalagay sa tamang kamay. Hindi mo na kayang itago ang kasakiman mo." "Mga kababaryo," sigaw ni Basilio, pilit binabalik ang kanyang awtoridad. "Huwag kayong maniwala sa palabas na ito. Niloloko kayo ng isang magsasaka at isang paring na wala namang naiintindihan sa pamamahala." Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, pumasok si Fermin Cuanzon, kaibigan ni Andres, sa gitna. Nakatayo siyang matatad at sumigaw, "Sobra na, Kapitan. Ilang taon mo na kaming ginagatasan. Ilang taon mo nang pinipilit kaming magbigay ng ani habang kayo'y nagpapakasasa sa mga handaan. Ngayon na lumabas ang katotohanan, gusto mo pang itago? Hindi na pwede." Lumapit din ang ilang magsasaka mula sa gilid, nagtipon at pumagitna upang harangan si Basilio. Isa sa kanila ang sumigaw, "Kung gusto mong agawin ang mga papeles, kailangan mo muna kaming tapakan lahat." Nataranta ang kapitan sapagkat hindi niya inaasahan na pati ang mga dating tahimik at sunod-sunuran ay ngayon nakatayo na laban sa kanya. Sa halip na bumaba ang tensyon, lalo pa itong tumindi nang si Hernan, anak ni Basilio, ay sumugod sa entablado at sumigaw, "Mga walang utang na loob! Kung hindi kayo tatahimik, sisiguraduhin kong hindi kayo makakatagal sa baryo. May mga tauhan ako at isang kumpas ko lang, mawawala ang sino mang kumakalaban sa amin." Nagkaroon ng sindak sa ilan, lalo na sa mga matatanda at kababaihan. Ngunit hindi nagtagal, mas marami ang nagsimulang sumigaw laban sa mga Rodelas.
Tama na ang pananakot. Hindi na kami mga alipin. Hindi mo kami madadaan sa dahas, Hernan. Si Mateo, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay sumigaw rin mula sa gitna ng mga tao. Hindi na kami natatakot sa inyo. Ang tatay ko ay hindi magnanakaw, hindi sinungaling. Kayo ang magnanakaw ng aming dangal at ani. Narinig ito ng lahat at tila isang apoy ang gumuhit sa puso ng mga tao. Biglang lumakas ang kanilang loob at nag-ingay ang buong plaza. Hindi na para pagtawanan si Andres, kundi para ipagtanggol siya. Kapitan, matagal mo na kaming nililinlang, sigaw ng isang matandang magsasaka. Ngayon, tapos na. Nagtangkang sumugod si Hernan sa direksyon ni Andres upang sapakin ito, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang magsasakang humarang at itinulak siya palayo. Hindi ka makapalapit sa kanya, galit na sabi ng isa. Si Basilio, ngayoy pawis na pawis at nanlalaki ang mata, ay muling sumigaw. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Kung maniniwala kayo sa kanila, babagsak ang baryong ito. Wala kayong alam sa pamumuno. Ngunit sinagot siya ni Andres, tinig na buo at malinaw. Ang tunay na pamumuno ay hindi pananakot, Basilio. Ang tunay na pamumuno ay hindi pag-angkin ng hindi sa iyo. Ang lupain ito matagal ng amin at ngayon ipinakita na ng Diyos na oras na upang makuha namin ang karapatan. Muli siyang napalibutan ng mga tao, hindi na upang kutyain kundi upang ipagtanggol. Ang ilan ay sumigaw ng mabuhay si Andres habang ang iba'y nagsabing kasama kami sa laban. Nakita ni Hernan ang dami ng mga taong pumapanig kay Andres at bigla siyang napatigil. Ang kanyang yabang ay napalitan ng kaba. Kumunot ang noo niya at bumulong sa kanyang ama. Ama, masyado na silang marami. Hindi nating kakayanin kapag nagkaisa sila. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio. Sa buong buhay niya bilang kapitan, walang sino man ang nangahahas na kumontra sa kanya ng ganito. Ngayon, nararamdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng pader ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang mga sigaw, ang mga tao ay hindi na nakikinig. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng takot, ngayon ay nagniningas ng galit at pag-asa. Sa gitna ng lahat, si Andres ay nanatiling nakatayo. Bitbit ang kanyang supot, na ngayon naging sagisag ng katotohanan at pag-asa. Ang putik sa kanyang katawan ay hindi na ahihiyan, kundi isang marka ng kanyang pakikibaka. At sa sandaling iyon, nagsimula ng magsulat ang baryo ng panibagong kasaysayan. Isang kasaysayan kung saan hindi na sila alipin ng kasinungalingan, kundi nagising na sa liwanag ng katotohanan. Tahimik ang plaza habang nakatayo si Padre Lorenzo Dimas, hawak ng makapal na sobre. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lumang papel, nanginginig ang tinig ng simulang basahin ang nakasulat. Ang bawat salita ay tila palaso na dumidiretso sa dibdib ng mga Rodelas. Ako, si Gobernador Antonio Villaserna, ay nagpapatunay sa bisa ng batas ng lalawigan na ang lupain sa Barrio Dalig ay ipinagkaloob sa mga magsasaka. Ang anumang pag-aangkin ng iisang pamilya, kasama ang mga Rodelas, ay walang bisa at salungat sa batas. Ang lupain ay para sa mga nagbubungkal nito, para sa mga taong pawis at dugo ang nagpalago rito. Ang karapatang ito ay hindi maaaring bawiin ng sinuman. Nag-eko ang tinig ng pari sa buong plaza. Ang mga tao ay natigilan. Ang ilan ay napahawak sa kanilang mga bibig, ang iba namay nag-angat ng ulo na para bang sa unang pagkakataon, may liwanag silang nasilayan. Padre, totoo ba yon? Panong ng isang matandang magsasaka, halos pabulong. Itinaas ni Padre Lorenzo ang papel, pinakita ang selyo at pirma. Narito ang selyo ng gobernador at ang kanyang lagda, hindi gawa-gawa kundi tunay at makapangyarihan. Walang sinumang makakapasinungaling sa dokumentong ito.
Parang isang malakas na kulog ang dumating pagkatapos ng katahimikan, ang mga bulungan ng mga tao. Kung ganon, matagal na pala tayong nililinlang. Bulalas ng isa. Ang kapitan, ilang dekada tayong ginatasan, mga kababaryo. Sigaw ng isang magsasaka mula sa likod. Pinagtaguran natin ang mga palay, mga gulay at lahat ng ani. Samantalang sila kumain at nagpakasasa. At ngayon, malinaw na ang lupa ay atin talaga. Dumadaguntong ang murmur ng mga tao, nagiging mga sigaw ng galit at pagkadismaya. Tama na, ayaw na naming alipinin pa. Si Kapitan Basilio, na kanina pa naglalakad paikot at nagpapakita ng tapang, ay biglang nanlumo. Ang dati niyang malapad na ngiti ay napalitan ng putlang mukha. Inagaw niya ang pagkakataong magsalita, bagamat nanginginig na ang kanyang boses. Mga kababaryo, huwag kayong padadala. Huwag ninyong paniwalaan ang basurang papel na yan. Ako ang pinuno ninyo. Ako ang nagbigay ng proteksyon at kaayusan dito sa baryo. Ngunit hindi na pinakinggan ng lahat. Si Hernan naman, galit na galit, ay sumigaw. Lahat kayo, walang utang na loob. Kung wala ang tatay ko, matagal na kayong tinakasan ng gutom. Kaya nga binigyan namin kayo ng pagkakataon na magsaka. Tumawa ng mapait si Fermín Guanzon. Binigyan kami ng pagkakataon? Hernan, kami ang nagpabunga ng mga tanim na yan. Kami ang nagtanim, kami ang nagdilig, kami ang nagbuno sa init at ulan. At kayo? Inani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Tinakpan ninyo ang katotohanan para makapanlamang. Nagsimula ng sumabog ang galit ng mga tao. May mga nagsisigawan ng magnanakaw ang rodelas, ibalik ang karapatan sa mga magsasaka. Hindi na kayo karapat-dapat mamuno. Ang dating plaza na puno ng takot at takot lamang ay ngayon umaalingaw-ngaw ng mga tinig ng paglaban. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila ba martilyong dumudurog sa tiwala at kapangyarihan ni Basilio. Samantala, si Andres ay napatayo pa rin sa gitna. Hawak ang kanyang supot na ngayon ay walang halaga sa anyo, ngunit higit pa sa ginto ang nilalaman. Hindi na siya ang taong nilibak kanina. Siya na ngayon ang naging sagisag ng katotohanan at danggal. Lumapit si Corazon, basang-basa pa rin ng luha ang mga mata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mga luha ng tapang at ginhawa. Andres, ngayon alam na nila ang totoo. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ako kailanman nag-iisa, sagot ni Andres. Mahina ngunit mariin. Kailanman kasama ko ang bawat pawis at dugo ng ating mga kababaryo. Ang laban kong ito ay laban nating lahat. Humakbang si Basilio palapit muli, ngunit halata ang kanyang panghihina. Hindi ninyo alam ang pinasok ninyo, bulong niya. Pilit inaangkin ang atensyon ng mga tao. Ngunit walang nakinig. Ang kanyang tinig ay nilamon ng sigawan ng masa. Tama na, Basilio, sigaw ng isang ginang. Panahon na para bumaba ka sa pwesto. Lumayas kayo, balik ni Hernan. Ngunit nang makita niyang mas marami ang pumapanig kay Andres, siya mismo'y napaatras. Nakita niya ang mga titig ng mga magsasaka at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang takot. Hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa bigat ng kanilang nagkakaisang tinig. Nawalan ng laas ng loob si Basilio. Ang kanyang balikat ay bumagsak at ang kanyang mga kamay ay hindi na makaporma. Para siyang estatwang unti-unting nagkakabiyak sa harap ng lahat. Tahimik na lumapit si Padre Lorenzo sa kanya at mariin sinabi, Basilio, wala nang saysay ang iyong mga palusot. Ang katotohanan ay lumabas na at ang taong hindi marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan ay wala nang karapatang humawak ng kapangyarihan. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Basilio ang tunay na bigat ng kahihiyan. Hindi na siya ang kapitan na ibinagalang, kundi isang taong nahubaran ng kasinungalingan at kasakiman sa harap ng buong baryo. Sa gitna ng pag-aalab ng damdamin ng mga tao, si Andres ay nanatiling tahimik sapagkat alam niyang ang laban ay hindi na sa kanya lamang.
Ito'y laban ng lahat ng magsasaka laban sa mapang-abusong pamilya Rodelas. At sa unang pagkakataon, nakita niyang ang kanilang baryo na matagal ng sunod-sunuran ay ngayon dahan-dahang bumabangon mula sa tanikala ng takot. Kinabukasan, matapos ang gulo sa pista, dumating sa Baryo Dalig ang ilang opisyal mula sa pamahalaang bayan. Kasama nila ang sekretaryo ng munisipyo at mga tanod na kilala ng mga tao. Ang mga dokumentong hawak ni Andres ay agad na ipinasa kay Padre Lorenzo na siya namang nagdala nito sa opisyal na konseho. Doon, maingat nilang sinuri ang bawat selyo, lagda at petsa. Walang bahid ng peke, wika ng sekretaryo, habang ipinapakita ang isa sa mga dokumento. Ang lupain ay malinaw na nakapangalan sa mga magsasaka. Ang mga Rodelas ay matagal nang walang karapatan dito. Nag-ingay ang mga tao sa plaza. Ang dating takot nilang magsalita ay napalitan ng tapang. Ang ilan ay napayakap sa isa't isa. Ang iba na may napaluha sapagkat ngayon lamang nila naramdaman ang bigat ng katotohanang matagal nang nakatago. Sa harap ng lahat, isang proklamasyon ang binasa ng isang opisyal sa bisa ng kapangyarihan ng munisipyo at sa patunay ng mga dokumento mula sa gobernador. Si Kapitan Basilio Rodelas ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang kapitan ng Baryo Dalig. Simula ngayon, siya ay wala ng awtoridad na mga siwa at manghingi ng kontribusyon mula sa mga magsasaka. Nagtirian ng mga tao. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Wala na ang Rodelas. Sa wakas, malaya na tayo. Nakatayo si Basilio sa gilid, walang imik at naayoko. Si Hernan ay katabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang ama. Ngunit halata ang takot at pagkatalo sa kanilang mga mata. Wala na ang kanilang yabang. Ang kapangyarihan nilang dati parang haligi ng bato. Gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng galak, tumayo si Andres, pinatungan ang kamay sa balikat ni Fermin at humarap sa mga tao. Mga kababaryo, malakas at malinaw ang kanyang tinig. Hindi ko magagawa ito mag-isa. Ang katotohanan ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat. Panahon na upang hindi na tayo muling magpaalipin sa sinuman. Panahon na upang tayo'y magkaisa. Paano nating sisimulan? Tanong ng isang magsasakang si Lazaro. Matagal tayong natakot. Hindi ko alam kung paano makikipagpalitan ng hindi umaasa sa kapitan. Lumapit si Fermin, may ningning sa mga mata. Simulan natin sa pagkakaisa. Magtatag tayo ng kooperatiba. Hindi na iisang pamilya ang makikinabang. Tayong lahat, sama-sama, ang magtatakda kung paano ipapamahagi ang ani. Walang makakakuha ng sobra at walang mapapabayaan. Nag-angat ng kamay si Corazon, nakatayo sa tabi ni Andres. Kung tayo'y magtutulungan, kahit gaano kaliit ang ani, may sapat na pagkain sa bawat hapag, hindi na kailangan matakot sa gutom. Tumango si Padre Lorenzo, at ang simbahan ay susuporta. Ang ating kapistahan ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa tunay na diwa ng pagtutulungan at pananampalataya. Isa-isa ang mga tao'y sumang-ayon. Ang mga dating tikom ang bibig ay nagbukas ng damdamin. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magplano kung paano magtitipid at magbabahaginan ng ani. Ang mga kalalakihan ay nagprisimtang magbantay sa mga bukirin upang walang mangahas na muling aagaw. Sa mga sumunod na linggo, nabuo ang kooperatiba ng mga magsasaka sa Dalig. Pinangunahan ito ni Andres at Fermin, ngunit lahat ay mauboses. Kapag may ani, ang kita ay pantay na hinahati ayon sa pinaghirapan. Hindi na muling namayani ang pang-aapi. Sa unang pagkakataon, naging masigla ang baryo. Ang palengke ay puno ng kasayahan. Hindi na ito lugar ng takot, kundi ng patas na kalakalan.
Ang mga bata ay muling nagkaroon ng sapat na pagkain at ang mga magulang ay may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ko akalain na mangyayari ito, wika ni Mateo habang kasama ang ama sa bukid. Dati lagi kong naiisip na mamamatay akong alipin ng mga rodelas. Pero ngayon, parang kaya kong mangarap. Napangipi si Andres, pinunasan ng pawis mula sa noo. Anak, ang tao ay dapat laging may pangarap. Hindi tayo isinilang para alipinin. Tandaan mo, ang lupaing ito ay hindi lamang lupa. Ito'y tahanan natin at sa bawat butil ng palay na ating itatanim, may dangal na tayong nakakabit. Sa plaza, habang nagtitipon-tipon ang mga tao tuwing linggo, madalas ay si Andres ang tinitingala. Hindi dahil siya ang pinuno, kundi dahil siya ang naging inspirasyon. Ang kanyang katahimikan sa gitna ng putik at ang kanyang tapang na magbukas ng supot sa harap ng lahat ay naging alamat na paulit-ulit ikinukwento ng mga matatanda sa mga kabataan. Si Andres, sabi ng isang matanda habang nakaupo sa lilim ng punong akasya, ay hindi hari, hindi gobernador. Ngunit siya ang nagbukas ng ating mga mata. Siya ang nagpapaalala na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa ginto. At sa bawat pagtunog ng kampana ng simbahan, tila ba nagpapaalala ito sa lahat ng mamamayan ng Barrio Dalig na ang kanilang kalayaan ay hindi ibinigay ng isang tao, kundi pinaglaban at pinagsaluhan nilang lahat. Si Andres, na minsang inalipusta at binato ng putik, ngayon ay naging haligi ng pag-asa at dangal ng kanyang bayan. At ang Barrio Dalig na minsang nalugmok sa takot at kasinungalingan ay muling nabuhay bilang isang komunidad na patas, masigla at nagkakaisa. Makalipas ang ilang buwan mula nang mailabas ang mga dokumento at matanggal sa posisyon si Basilio Rodelas, tuluyang gumulong ang hustisya laban sa kanya. Isang kaso ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ang isinampa laban sa dating kapitan, kasama ng mga ebidensya na isinilbi ng kooperatiba ng mga magsasaka at ng mismong kura paroko, si Padre Lorenzo. Isang araw sa munisipyo, dumating si Basilio na wala na ang dating yabang. Suot ang kupas na barong, tila ba nawalan ng kinang ang kanyang anyo. Ang mga opisyal na dati sumusunod sa bawat utos niya, na yun ay hindi naman lang siya matingnan sa mata. Kapitan, ani ng sekretaryo ng munisipyo, ngunit agad niyang binawi ang sarili. Ginoong Rodelas, narito ang dokumento ng kaso laban sa inyo. Kayo ay kakasuhan ng pandaraya, panghihingi ng lagay, at iligal na pag-angkin ng lupa. Hindi ito maaari, sigaw ni Basilio. Nanginginig ang tinig. Ako ang nagpanatili ng kaayusan sa baryo. Ako ang nagbigay ng direksyon. Ngunit walang nakinig. Ang lahat ng nakapaligid ay nakayuko, nagbubulong-bulungan. Halatang nais na lamang matapos ang lahat ng gulo. Samantala, si Hernan, ang anak niyang kasingyapang niya noon, ay hindi na nagpakita sa anumang pagdinig. Umalis ito sa baryo isang gabi, dalang iilang gamit at ang kanyang walang humpay na galit. Hindi ko tatanggapin ang kahihiyang ito, bulong niya bago umalis. Isang araw, babalik ako at ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang dapat na maghari. Ngunit sa oras na iyon, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang mga kabataang dati niyang binubugbog at pinagtatawanan ay napatayo sa gilid ng kalsada habang siya'y palabas at kahit walang salita, ramdam niyang isa-isa nilang binabalit ang sakit na kanyang idinulot sa kanila. Ang mga dating alipores ni Basilio, mga kagawad, mga tauhan, at maging ang mga barangay tanod na minsang takot ang inihasik sa baryo, ay mabilis na nagpalit ng panig. Sa harap ng korte, isa-isa silang nagsalita laban sa kanilang dating amo para lamang mahaligtas. Pinilit lang po kaming sumunod, wika ng isang kagawad, nanginginig sa upuan. Takot kami noon, pero hindi po kami ang nag-utos na manghingi ng kontribusyon. Si Kapitan mismo ang may pakana. Oo mapo, dagdag ng isa.
Marami sa aming hindi makapagsalita noon dahil sa kapangyarihan niya. Ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit sa likod ng kanilang mga salaysay, ramdam ng lahat ang bahid ng pagkukunwari. Hindi nila itinanggi na nakinabang din sila, ngunit pilit nilang itinataboy ang sisi para mailigtas ang kanilang sarili. Marami sa baryo ang nagsimulang magsisi. May mga lalaking nakikisabay noon sa pang-aapi na ngayon ay nakatingin sa lupa, hindi mapatingin sa mga magsasakang kanilang nilibak. May mga babaeng tumatawa noon sa bawat insulto ni Hernan na ngayon ay lumalapit kay Andres at humihingi ng tawad. "Andres," sabi ng isang babae, halos lumuhod sa harapan niya, "patawarin mo ako. Noon, nakisabay ako sa pantawa kay Kapitan dahil natakot akong maging target. Pero ngayon, nakikita ko ang maling nagawa ko. Hindi ko kailangan ng inyong paghingi ng tawad." Tugon ni Andres, mahina ngunit malinaw. "Ang kailangan ay ang inyong pagbabago. Kung tunay kayong nagsisisi, ipakita ninyo sa gawa." Unti-unting lumalim ang agwat sa pagitan ng pamilya Rodelas at ng buong baryo. Ang kanilang bahay na dati bukas at puno ng bisita, ngayon ay tila isang abandonadong mansyon na walang dumadalaw. Ang mga dating kaibigan ay isa-isang lumayo, natatakot na madamay sa paso. Minsang lumabas si Basilio sa palengke, inaasahan niyang makakakuha ng kaunting simpatya. Ngunit imbes na paggalang, siya'y iniwasan ng lahat. Ang mga tindera ng gulay ay biglang tumalikod, ang mga bata ay itinakbo ng kanilang mga ina, at ang mga magsasaka ay tinalikuran siya. Ayaw man lang siyang makita. "Wala nang natira," bulong ni Basilio sa kanyang sarili habang nakayuko. "Noon, lahat sila'y nasa tabi ko. Ngayon, pati ang pangalan ko'y kinahihiya." Si Hernan, sa kanyang paglisan, ay naiwan ang kanyang ina at mga kapatid na babae sa baryo. Ngunit wala riyan dumadalaw sa kanila. Ang kanilang mga kamag-anak ay hindi na makalapit at maging ang mga dating kakampi ay iniiwasan silang para bang sila'y may daladalang sumpa. Sa mga dabing tahimik, maririnig ang tinig ni Basilio mula sa loob ng kanilang bahay. Kung hindi lang lumabas ang supot na iyon, kung hindi lang naglakas loob si Andres. Paulit-ulit niyang sinisisi ang magsasaka, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang ugat. Ang ugat ay ang kanyang kasakiman, ang kanyang pag-aakalang walang hanggan ang kapangyarihan. Samantala, sa baryo, lalong lumalim ang paggalang ng mga tao kay Andres. Hindi na siya nakikitang simpleng magsasaka, kundi huwaran ng tapang at dignidad. Habang ang pamilya Rodelas ay iniwasan, si Andres naman ay nilapitan, kinakausap at pinupuri. "Kung hindi dahil sa iyo," wika ni Fermin sa kanya isang gabi habang sila'y nagbabantay ng ani, "baka hanggang ngayon alipin pa rin tayo. Ang pangalan mong Andres ay hindi na malilimutan sa Baryo Dalig." Mumiti si Andres, nakatingin sa kalamitan. "Fermin, hindi ko ito ginawa para sa pangalan. Ginawa ko ito para sa mga anak natin at sa mga susunod pang henerasyon, para hindi na sila matutong yumuko sa kasinungalingan. At habang patuloy na lumalakas ang baryo, habang ang mga magsasakay nagkakaisa sa bagong pag-asa, ang pamilya Rodelas ay nanatiling wasak, iniwan at kinasusiklaman. Sila'y naging alaala ng isang panahong puno ng kasakiman at pang-aapi. Isang paalala na ang kapangyarihan kapag inabuso ay hindi magtatagal, kundi unti-unting guguhuin ng katotohanan at ng bayan na nagising sa liwanag. Lumipas ang panahon at unti-unting bumalik sa katahimikan ang Baryo Dalig. Ngunit ang katahimikan iyon ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito tahimik na dulot ng takot, kundi payapa dahil sa pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Sa lahat ng pagbabago,
Si Andres ay nanatiling pareho Andres na kilala ng lahat. Tahimik, mapagpakumbaba at walang hinahangad na gantimpala. Madalas ay nilalapitan siya ng mga kababaryo upang pasalamatan. Andres, kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon alipin pa rin kami ng mga rodelas, sabi ng isang matandang babae minsan habang inaalok siya ng basket ng prutas bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit palagi lamang siyang ngumiti at tatanggi. Hindi sa akin ang tagumpay na ito, sagot niya. Sa ating lahat ito. Kung hindi kayo nagkaisa, walang saysay ang mga dokumentong hawak ko. Ang supot ay naging susi lamang, pero ang lakas ay nasa inyo. Sa kanilang bahay, madalas ay kinakausap niya ang kanyang mga anak, lalo na si Mateo na nagsisimula ng maging binata. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng ilawan, ibinahagi ni Andres ang kanyang pinakamahalagang aral. Mateo, ligaya, wika niya habang mahigpit ang kanyang tinig. Huwag kayong matutong gumanti. Ang tunay na ganti ay hindi pagbabalik ng sakit, kundi ang pagpapatunay na hindi ninyo pinabayaan ang inyong dignidad. Ang dangal, mga anak, yun ang kayamanang hindi mananakaw kahit ng pinakamayaman o pinakamakapangyarihan. Tahimik na nakinig ang magkapatid at ramdam ni Mateo ang bigat ng bawat salita. Tay, sagot niya, paano kung muling may dumating na katulad ni na Basilio? Paano kung muling apihin kami? Mumiti si Andres at hinaplos ang balikat ng anak. Kung dumating man ang panahong iyon, huwag kayong matakot. Tandaan ninyo, may mga taong handang lumaban kapag ang tama ay tinatapakan. At higit sa lahat, huwag ninyong hayaang maghari ang kasinungalingan. Laging itindig ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang isang araw na matagal nang hinihintay ni Andres. Tinawag niya si Mateo sa kanilang silid at iniabot ang supot na ilang taon niyang iningatan. Hindi na ito kasing limis at kintab nung una. May mga punit at kupas na bahagi. Ngunit para kay Andres, iyon ang pinakatunay na pamana. Anak, sabi niya, ang supot na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga papel. Ito'y naglalaman ng ating kasaysayan, ng ating pakikibaka, at ng ating dangal. Sa oras na ako'y wala na, ikaw ang magiging tagapag-ingat nito. Alalahanin mo, hindi ito para ipagyabang, kundi para maging paalala na ang totoo, kahit gaano katagal itago, ay laging lilitaw. Tinanggap ni Mateo ang supot, mahigpit ang kanyang pagkakakapit. Halos maluha siya habang nakatingin sa kanyang ama. Papangako ko, tay, hindi ko ito hahayaang mawala. Gagawin kong gabay ang bawat aral na iniwan mo. Sa mga sumunod na taon, unti-unting nakilala ang Barrio Dalig sa buong probinsya. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga rodelas at sa tagumpay ng mga magsasaka ay naging inspirasyon sa ibang bayan. May mga taga-karatig na baryo ang dumadayo upang humingi ng payo kung paano sila nagtagumpay laban sa pang-aabuso. Ang sikreto, sagot ni Fermin sa mga nagtatanong, ay pagkakaisa. Kung hindi kami nagtiwala sa isa't isa, naging huwaran ang Barrio Dalig ng pagtutulungan. Ang kanilang kooperatiba ay naging matatag at ang ani dumuble. Ang mga batay nakapag-aral, ang mga pamilya'y hindi na natatakot magutom at ang pista ng kanilang patron ay muling nagbalik sa tunay nitong diwa, kasayahan at pagbabahaginan, hindi panlilibak at pang-aabuso. Ngunit gaya ng lahat ng tao, dumating din ang panahon ng pagtigil ni Andres. Makalipas ang ilang taon, sa isang payapang gabi, siya'y pumanaw. Dahil sa sakit o sa kahirapan, kundi sa natural na pagtanda at pagod ng katawan na buong buhay ay ibinuhos sa bukid at sa bayan. Ang kanyang libing ay hindi naging ordinaryo. Buong baryo at maging ang mga taga-karatig na bayan ay dumalo. Ang plaza ay napuno ng mga tao na nagdala ng mga palay, gulay at bulaklak
bilang alay. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng paulit-ulit at sa bawat tugtog nito, parang ipinapaalala ang buhay ng isang taong hindi kailanman sumuko sa dangal. Sa gitna ng libing, si Mateo ay nakatayo, hawak pa rin ang supot. Habang pinagmamasdan ang kabaong ng kanyang ama, pumikit siya at nagbulong, "Tay, ang lahat ng itinuro mo'y dadalhin ko. Hindi mawawala ang iyong pangalan sapagkat ang kwento mo ay hindi lamang kwento natin, kundi kwento ng bawat magsasaka." At mula noon, ang pangalan ni Andres Martulis ay naging alamat sa buong probinsya. Sa mamasalin lahi, ikinukwento ng mga matatanda sa kanilang mga apo ang kwento ng magsasakang binato ng putik ngunit pinili ang katahimikan, nagsiwalat ng katotohanan at nagpamana ng dangal. At ang aral na iniwan niya ay paulit-ulit na inuusal sa bawat pagtitipon. Ang totoo, gaano man itago, ay laging lilitaw. Sa huli, si Andres ay hindi lang naging magsasaka ng lupa. Naging magsasaka rin siya ng pag-asa, ng katotohanan at ng dangal na hinding-hindi malilimutan ng bayan.